Ang dual overhead cam is nagpo-produce siya ng more speed saka more power. So, andito tayo sa Dismart Combi Kalilangan Bukidnon branch para ikutan itong si Raider 150 Fi na to. Kaya niyang dumulo ng hanggang 18.2 horsepower sa kada 10,000 RPM at meron itong maximum torque na 13.8 Nm. Meron siyang 147.3cc displacement. Ito ay naka 4-stroke, naka 4 valves, naka liquid cooled system at ito ay naka fuel injected na. So pagdating naman sa long ride mga idol, no, hindi ka rin mabibitin dito kasi nga ito ay naka liquid cooled system na siya. Ito naman yung kabuang looks ni Raider 150 Fi. Ito yung harapan niya. Tapos sa gilid, ganito siya. Talikod niya naman, ganito. Andyan pa rin yung emblem ito. Tapos dito, glossy. Pagdating naman dito sa mukha niya, parang robot siya. Pagdating naman sa kanya mga ilaw, is naka-LED na. Mga signal lights niya, so ganun pa rin, naka-valve type pa rin siya. Pagdating sa suspension niya dito sa harapan is naka-traditional lang siya. Pero matibay yan mga idol, no? Alam naman natin si Suzuki. Dito sa kanyang pyesa is matibay naman talaga. Sa fender niya is kapal yung plastic na ginamit dito. So dito naman sa ano niya, sa mags niya, so ito yung kulay niya, so gold, ayan. Tapos ang ganda siya kasi nga na-match siya dito sa kanyang body. So ito, yan, parang gold din siya or bronze na nakalagay dyan. Yung braking system nito is pabilog siya or pa-round siya dito. Tapos yung gulong nito is nasa size lamang na 70 by 90 by 710, mas maliit dito sa harapan. So good for balancing. At ang maganda dito, naka-tubeless na siya. So hindi ka na mangangamba pagdating sa long ride na mapaplat pa siya. Makikita natin dito yung cooling system niya. So ito siya, liquid cooled system na siya. So hindi ka na mangangamba dyan pagdating sa long drive mo. Ito naman yung decals niya sa gilid. Makikita natin dito yung Suzuki nakakulay gray. Tapos dito yung DOHC or dual overhead cam na 4 valves. So ang maganda sa dual overhead cam, so mas advanced siya kasi nga ang dual overhead cam is nagpo-produce siya ng more speed saka more power. So makikita natin dito yung Suzuki Advanced Twin Spar frame. So ito nung nakalagay dito na mga sticker. Tapos yung pangalan na Raider is naka-gray. So andito siya. Tapos yung 150 R150. Dito nakalagay yung 6-speed. So open siya dito sa aerodynamics or lusutan ng hangin. Papasok yung hangin dito, lalabas lang siya dito sa bandang makina para kapag dating mo sa top speed, hindi siya basta-bastang gigiwang. Ito yung advance kay Raider 150 Fi or maging carb man siya kasi nga slim siya or nakaslim yung body niya kaya nga pasok na pasok siya sa aerodynamics. Pakan naman ng driver, so natutupi siya. Tapos kusa lang siyang babalik. So in case nasa sayad sa lupa or sa semento, pag tumupi ng ganyan, babalik din siya ng ganito. Pagdating naman sa side stand niya, so wala siyang safety features dito katulad ng ibang motor na meron siyang side stand kill switch dito. Wala siyang ordinary lang siya. Tapos pagdating naman dito sa apakan ng angkas mo, meron siyang dito, harang. So ayan, kapag umapak yung paa mo dito, hindi siya basta-bastang papasok dun sa bandang gulong kasi nga kung wala siyang harang dito, may tendency talaga napapasok yung paa mo sa gulong at mag-cause ng disgrasya. Pagdating dito sa niya, sa suspension niya sa likod is naka-monoshock. So nakakulay black siya na suspension. Tapos ayan, naka-Showa. So ang ganda ng brand niya. Yung decals niya sa gilid, so ganito lang siya. Meron siyang nakalagay dito na liquid cooled na kulay white. Pagdating naman sa chain niya, meron siyang cover na plastic. So manipis, pero flexible siya mga idol. So maganda na yan para hindi siya basta-bastang pasukan ng mga dumi or mga buhangin dyan. So dito naman sa likuran niya, pagdating sa gulong niya, meron siyang size na 80 by 90 by 17. So standard pa rin yan. Napakadaling hanapin pagdating sa aftermarket. At ang goods dito is naka-tube type na siya. So hindi ka na basta-bastang mangangamba dito pagdating sa long drive. Yung braking system niya sa likod, ganun din. Naka-Tukiko brand pala ito. Naka-round siya. Kapag ng angkas mo, ganito din siya. Natutupi yan. So tupi siya, tapos hindi siya maalog or ma-vibrate pagdating mo sa top speed. So, ito yung pinakamalakas na underbone kasi nga kaya nitong umabot ng 177 km per hour pagdating sa dyno test. So meron siyang muffler na ganito, naka-gray dito. So ito yung guard niya para yung angkas mo hindi basta-basta mapapaso dito. So alam naman natin kapag matagal nang umaandar ang motor or nakabiyahe, tapos napadikit dito yung paa mo or maging paa ng angkas mo, may possible talaga na mapapaso ka. Naman sa likurang bahagi niya, so ito yung fender niya na. At meron na rin siyang ilaw dito mga idol, no? Ayan, no? So maliit lang siya. So makikita yung plate number mo kahit na tumakbo ka pa sa gabi. At pagdating naman sa tail light niya, naka-LED siya marating sa kanyang tail light, tapos sa kanyang lights dito sa likod is naka-valve type pa siya. So ito. So harapan sa likuran, naka-valve type yung kanyang signal lights. So ito naman yung kanyang grab bar, maliit lang siya. So kung gusto mo nang
maglagay ng top box, pwede dito maglagay. So meron namang nabibili sa aftermarket na grab bar para paglagyan mong top box. So dito naman sa upuan niya, sa driver, saka sa angkas mo, kung mag long ride ka, sad to say na madali ka talagang mangangawit kasi nga yung driving position mo dito is naka-attack mode ka. So nakapasubsob ka dito sa Raider 150 Fi. Kung tatakbo ka dito ng 1 hour, okay lang. Pero kung tumakbo ka dito ng mahigit na 3, 4, 5 hours, so mangangawit ka talaga sa motor na to. Sanay ka dito magmaniho ng Raider 150. Hindi ka naman basta-basta mangangawit. Meron na rin siyang compartment dito, maliit. So dito pwedeng paglagyan ng cellphone mo, ng papers ng motor, pwede mo ilagay dito. At pagdating naman dito sa ano niya, manibela, so ito siya, maliit lang siya or slim. So kaya pwede kang sumingit sa mga makikitid na daanan. Tapos ito naman yung mga switches niya. So ito yung headlight, high beam, low beam. Tapos yung third signal lights niya ito. So left and right, tapos meron siyang horn dito. At pagdating naman sa kanang bahagi, meron siya electric start dito. So bukod sa electric start, meron kang backup na kickstart. Tapos meron na rin siyang N-bar dito, ignition key. So ayan, naka-shutter lock siya. Sa kanyang meter panel, naka-poly digital na siya. So lahat ng indicator na gusto mo makita, nandito na napaloob na dito sa meter panel na to. Pati yung battery health indicator niya, makikita mo na rin dito para alam mo kung okay pa ba or goods pa ba yung battery health ng motor mo para hindi ka basta-bastang magtutulak. Kung interesado ka dito sa Raider 150 Fi nito, is available dito yan sa Dismart Combi Kalilangan, Bukidnon Branch. So para makapag-apply ka at kung ano yung mga requirements na kanilang ibibigay. So hanggang dito na lang tayo.